Huminto ang bus sa isang dagundong na nagpabato sa bungo ni Jen. Ang alikabok ng kalsada, kulay kalawang at tuyot, ay umakyat na parang isang uhaw na multo, pumasok sa mga bukas na bintana at dumampi sa kanyang pawisang balat. Sa labas, ang araw ay isang nagbabagang bakal na walang awang tumutunaw sa lahat ng bagay na tinatamaan nito. San Judas! Sigaw ng konduktor. Ang kanyang boses ay pagod at gasgas na tulad ng makina ng sinasakyan nilang bus. Barrio San Judas. Kahit ang pangalan ay tila isang mapait na biro. Ang patron ng mga imposible at nawawalang pag-asa na pabuntong hininga si Jen. Ilang taon na rin simula nang huli niyang matapakan ang lugar na ito, at sa bawat taon na lumilipas, mas lalo lamang niyang ninanais na sana ay hindi na niya kailangan pang bumalik. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ang kamatayan ni Papa Juan, ang kanyang stepfather, ang nag-iisang dahilan kung bakit siya napilitang lisanin ang kaguluhan ng Maynila para harapin ang isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi pa, ang katahimikan ng probinsya, ang katahimikan ng mga lihim. Pagbaba niya ng bus, sinalubong siya ng mga matang mapanuri. Ang iilang taong nag-aabang sa waiting shed, ang tindera sa maliit na sari-sari store. Lahat sila'y tumigil sa kanilang ginagawa para titigan siya. Hindi ito ang mausisang tingin na ibinibigay sa isang dayo. Ito ay isang tingin na may bigat. Isang tingin na tila nagsasabing alam nila kung sino siya, kung kaninong anak siya, at kung anong dalang sumpa ng kanyang dugo. Hinila niya ang kanyang maleta sa baku-bakong daan. Sa magkabilang gilid, ang walang katapusang dagat-dagatan ng tubo ay marahang umuugoy sa mainit na hangin. Tila mga higanteng rehas na bakal na kumukulong sa buong baryo, nilalamon ang anumang tunog at nag-iiwan lamang ng isang naninimbang na katahimikan. Ito ang San Judas, isang lugar na kinalimutan na ng panahon. Isang lugar kung saan ang mga kwento ng lola ay mas pinaniniwalaan pa kaysa sa balita sa telebisyon. Sa dulo ng daan, nakatayo ang bahay. Ang bahay ng kanyang lola Miling. Luma na ito noon pa man, ngunit ngayon, tila isa na itong kalansay na pagod ng tumayo. Ang pintura ay tuluyan ng natuklap. Ang mga bintanang kapis ay may mga butas at ang yerong bubong ay kinakalawang na. Bago pa man siya makakatok, marahan na bumukas ang pinto. Sumalubong sa kanya ang amoy. Isang pinaghalong amoy ng lumang kahoy, alikabok, at isang bagay na matapang at pamilyar bawang, tone-toneladang bawang. Nakatayo sa may pintuan ng kanyang lola Miling. Mas payat kaysa sa huli niyang alaala, ang balat ay kulubot at tila kumakapit na lamang sa buto. Ngunit ang kanyang mga mata, sa likod ng makapal na salamin, ay buhay na buhay. Matalas at puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Jen. Hindi ito tuwa. Mas malapit ito sa takot. "Nandito ka na pala, apo," sabi ng matanda. Hindi isang tanong, kundi isang pag-amin sa isang bagay na hindi maiiwasan. "Lola," sagot ni Jen, sinubukang lagyan ng init ang kanyang boses. Lumapit siya para magmano at naramdaman niya ang panlalamig ng kamay ng kanyang lola, tuyot na parang isang tuyong dahon. Pumasok si Jen sa loob. Kung ang labas ng bahay ay kalansay, ang loob nito ay isang museo ng pamahiin. May mga nakasabit na bungkus ng bawang sa bawat bintana at pintuan. Sa mga sulok, may mga platito ng asin. At sa ibabaw ng maliit na altar sa sala, sa tabi ng imahe ni Mama Mary, ay may nakasabit na kung anong mga anting-anting na gawa sa kahoy at itim na tela. "Grabe naman ang bawang, la. May high blood po ba kayo?" Biro ni Jen,
pero walang tumawa. Umiling lang si Lola Miling at dahan-dahang isinara ang pinto. Tinitiyak na ang trangka ay maayos na nakakabit para sa proteksyon. Mahinang sabi nito, kailangan natin ng proteksyon, lalo na ngayong gabi. Napairap ng bahagya si Jen. Heto na naman ang mga kwentong walang katuturan. La, pagod po ako sa biyahe. Pwede po bang magpahinga muna? Saka na po natin pag-usapan ang proteksyon. Tinitigan siya ng kanyang lola at sa isang saglit, nakita ni Jen ang pagkadismaya sa mga mata nito. Ang pagod ay nawawala, Jen. Ang panganib, hindi. Hindi na sumagot si Jen. Wala siyang lakas para makipagtalo. Hinila niya ang kanyang gamit patungo sa isang maliit na silid sa gilid, ang dating silid ng kanyang ina. Puno ito ng alikabok, pero naroon pa rin ang lahat. Ang lumang aparador, ang maliit na tokador na may bilog na salamin, ang kama na may kulambo. Tila isang kwartong hinintay ang pagbabalik ng isang taong hindi na kailanman dumating. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga gamit, mas para bigyan ng pagkakaabalahan ang sarili kaysa sa anumang bagay. Binuksan niya ang aparador at isang amoy naftali ng hangin ang sumalubong sa kanya. May iilang lumang bestida na naiwan doon, mga damit ng isang dalaga noong dekada 90. Mga damit ni Diana, ang kanyang ina. Sa ilalim ng bunton ng damit, may nakita siyang isang maliit na kahon ng sapatos at dala ng kuryosidad. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga lumang sulat, ilang palamuti, at isang retrato. Kinuha niya ang retrato. Napatigil sa paghinga si Jen. Ang babae sa larawan ay ang pinakamagandang mukha na nakita niya sa buong buhay niya. Ang kanyang buhok ay itim at alon-alon. Ang kanyang mga mata ay nangungusap at ang kanyang ngiti ay tila kayang painitin ang pinakamalamig na gabi. Si Diana, ang kanyang ina, sa edad na marahil ay 20 anyos. Napakaganda, napakabuhay. Paano nangyari na ang isang babaeng tulad nito ay bigla na lang nawala gaya ng kwento sa kanya? Isang misteryo na dinala ni Jen mula pagkabata. Isang tanong na alam niyang hindi sasagutin ng kanyang lola. Habang tinititigan niya ang mukha sa larawan, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang batok. Binaliktad niya ang retrato. May sulat kamay sa likod nito. Pamilyar sa kanya ang sulat. Ang sulat ng kanyang Papa Juan. Maikli lamang ang nakasulat, pero sapat na para bumara ang isang bagay sa kanyang lalamunan. 4 na salita lang. Huwag mo siyang pakinggan. Hindi makatulog si Jen. Ang kama, kahit malinis, ay may amoy ng kalumaan na nanunuot sa kanyang ilong. Ang kulambo na dapat sana'y magbibigay ng proteksyon ay tila isang sapot na kumukulong sa kanya, pinaparamdam ang init at halumigmig ng gabi sa probinsya. Mula sa labas, ang koro ng mga kuliglig at palaka ay isang walang tigil na ritual. Ngunit may iba pang tunog na naririnig si Jen. Isang kaluskos. Hindi ito tunog ng daga sa kisame o ng sangang hinahampas ng hangin. Iba ito. Dahan-dahan, may bigat. Tila may isang taong naglalakad sa paligid ng bahay. Ang mga paa ay marahang tumatapak sa tuyong lupa at mga dahon. Bumangon siya, maingat na hindi lumikha ng ingay. Sumilip siya sa siwang ng bintanang kapis. Ang bakuran ay naliligo sa manilaw-nilaw na liwanag ng buwan. Walang tao. Walang anuman kundi ang anino ng mga puno ng saging na sumasayaw na parang mga payat na multo. Guni-guni ko lang siguro, sabi niya sa sarili. Pagod lang to. Lumabas siya ng silid. Ang sala ay madilim, maliban sa isang maliit na kandilang nakasindi sa altar. At doon,
sa isang lumang silyang tumba, nakaupo ang kanyang lola Miling. Hindi ito natutulog. Nakaupo lang ito roon, tuwid ang likod, hawak ang rosaryo, at ang mga labi ay bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Jen. "La, bakit gising pa po kayo?" tanong ni Jen. Napapitlag ang matanda, tila nabalik sa kasalukuyan mula sa isang malayong lugar. "Hindi ako makatulog." Maikli ang sagot nito. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa dilim sa labas ng bintana. Binabantayan ko ang bahay. Binabantayan? Saan, Paula? Sa mga magnanakaw? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang lola. "Sana nga magnanakaw lang, apo. Sana nga ganoon lang kadali." Napabuntong hininga si Yen. Ayaw na niyang pahabain pa ang usapan. Ang pagod at inis ay nagsisimula na namang kumain sa kanyang pasensya. "Lalabas lang po ako sandali. Magpapahangin lang sa beranda." "Wag," mabilis na sabi ni Lola Miling. Ang boses ay biglang nagkaroon ng diin at takot. "Wag kang lalabas. Dito ka lang sa loob." "La, nandyan lang po sa labas. Hindi po ako aalis." Giit ni Jen, naglalakad na patungo sa pinto. "Kailangan ko lang ng hangin para akong sinasakal dito sa loob." Bago pa man makatayo ang kanyang lola, binuksan na ni Jen ang pinto at lumabas sa beranda. Ang hangin ng gabi ay medyo malamig, isang konting ginhawa mula sa bigat sa loob ng bahay. Dala nito ang isang kakaibang amoy, ang amoy ng tubuhan. Matamis, pero may halong amoy ng nabubulok na lupa. Sumandal siya sa haligi at pumikit, pinakikinggan ang gabi. Ang kaluskos kanina ay nawala na. Marahil ay isang hayop lang talaga, isang bayawak o isang malaking pusa. "Magandang gabi, Ineng." Halos mapatalon si Jen sa gulat. Ang boses ay malaki, magaspang at amoy alak. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang anino ang humiwalay mula sa kadiliman sa ilalim ng puno ng mangga. Isang lalaki. Matangkad, malaki ang katawan at ang paglalakad ay pasuray-suray. Nakilala niya ito, si Berto, isa sa mga trabahador sa tubuhan na tumitig sa kanya kanina sa waiting shed. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Jen. Ang boses ay matigas at alerto. "Napadaan lang," sabi ni Berto. Isang mapanuksong ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. "Nakita kitang nakatayo rito. Nag-iisa. Ang ganda mo pala sa malapitan. Mana ka sa nanay mo." Naramdaman ni Jen ang pag-akyat ng kaba sa kanyang dibdib. "Umalis ka na. Gabi na. Bakit? Natatakot ka ba sa akin?" At lumapit pa ito ng isang hakbang. Mas malinaw na ngayon ang amoy ng gin at sigarilyo. "Hindi ako ang dapat mong katakutan dito sa San Judas, Jen. Anong ibig mong sabihin? Ang pamilya nyo, dumura ito sa lupa. May dala kayong malas. Simula nang bumalik ka, may mga hayop na naman na nawawala. Kagabi lang, yung kambing ni Kaambo, natagpo ang tuyo ang dugo. Walang laman." Napakunot ang noo ni Jen. "At anong kinalaman ko dyan?" Tumawa si Berto, isang tawang walang saya. "Hindi mo alam? Siyempre, taga Maynila ka. Pero kami alam namin ang mga kwento. Alam namin kung ano ang naglalakad sa tubuhan kapag bilog ang buwan." Itinuro nito ang madilim na tubuhan sa di kalayuan. "Dapat umalis ka na habang may araw pa. Bumalik ka na sa syudad dahil kapag hinatak ka na ng dilim dito, wala nang babalikan." "Tapos ka na?" Malamig na tanong ni Jen, tinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Kung tapos ka ng manakot, umalis ka na." Tinitigan siya ni Berto ng ilang sandali, ang mga mata ay nanlilisik. Sa huli,
Tumalikod ito at naglakad palayo, pabalik sa kadiliman. "Bahala ka," pahabol nitong sigaw. "Basta ako, nakbabala na." Naiwan si Jen na nakatayo sa beranda. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Lasing lang yon, nananakot lang. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang paglayo ni Berto, isang tunog ang muling pumunit sa katahimikan ng gabi. Hindi to kaluskos, hindi to boses ng tao. Ito ay tunog ng pagaspas. Malakas, mabigat, tila isang dambuhalang kumot na gawa sa katad ang paulit-ulit na hinahampas sa hangin. Pakpak, pakpak, nanggagaling ito sa direksyon ng tubuhan. Bigla, ang matamis na amoy ng tubo ay nahaluan ng ibang amoy. Isang amoy na pamilyar pero nakakakilabot. Ang amoy ng sariwang dugo. Napatayo si Jen na parang nagyelo. Tumingala siya sa madilim na langit. Wala siyang makitang ibon, wala siyang makitang paniki, ngunit ang tunog ay naroon. Umiikot sa itaas, tila isang dambuhalang buwitre na naghahanap ng kanyang biktima. At sa isang iglap, kasing bilis ng pagdating nito, ang tunog ay biglang nawala. Natahimik ang lahat, pati ang mga kuliglig ay tumigil sa pag-ingay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong baryo San Judas. Tila ang buong kapaligiran ay nagpipigil ng hininga, nag-aabang. Ang pagod ay sa wakas bumigay. Matapos ang ilang minutong pagbabantay sa beranda, wala nang narinig o naramdaman si Jen. Pumasok siyang muli sa loob. Hindi na pinansin ang mapanuring tingin ng kanyang lola at dumiretso sa silid. Ibinagsak niya ang sarili sa kama at agad na nilamon ang kadiliman ng pagtulog. Ngunit ang pamamahinga ay hindi dumating. Sa halip, dinala siya ng kanyang isip sa isang lugar na pamilyar at dayuhan. Nakatayo siya sa gitna ng isang gubat na walang katapusan. Ang mga puno ay matatayog at baluktot. Ang mga sangay tila mga butuhang kamay na nakaabang mula sa itaas. Walang kuliglig, walang hangin. Tanging isang nakabibinging katahimikan, ang uri ng katahimikan na mas maingay pa sa anumang sigaw. Ang lupa sa kanyang paanan ay malambot at mamasa-masa, at sa bawat paghakbang niya, tila siya ay mas lalong lumulubog. At sa gitna ng katahimikang iyon, narinig niya ito, isang mahinang pag-iyak. Ang tunog ay tila isang sinulid na humihila sa kanya. Sinundan niya ito, lumalago sa mga makakapal na halaman na ang mga dahon ay kasing talas ng papel. Habang lumalapit siya, mas lalong lumilinaw ang tunog ng pigati, isang tunog na tila pumipiga sa kanyang puso. Doon, sa paanan ng isang dambuhalang puno ng balete na ang mga ugat ay parang mga itim na ahas na gumagapang sa lupa, naroon siya. Ang babae sa litrato, ang kanyang ina, napakaganda pa rin niya, kahit na ang kanyang mukha ay nababahiran ng luha at dumi. Ang kanyang mahabang buhok ay gusot at nakakalat sa lupa. Ang kanyang damit, isang manipis na puting bestida, ay punit-punit. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa sa puno gamit ang mga baging na tila may sariling buhay, humihigpit sa bawat pagpupumiglas niya. Inay, ang salitang lumabas sa bibig ni Jen ay isang bulong lamang. Tumingala ang babae. Ang kanyang mga matang iyon na minana ni Jen ay puno ng sakit at desperasyon. Nang makita siya, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga ito. "Jen, anak ko, anong nangyari sa'yo? Sinong gumawa nito?" Tanong ni Jen, ang kanyang boses ay nanginginig. Umiling si Diana, ang mga luhay patuloy sa pag-agos. "Wala nang panahon, anak. Kailangan mong tumulong." Ang boses niya ay isang desperadong pakiusap.
Isang bulong na tila naglalakbay sa hangin at dumidiretso sa kaluluwa ni Jen. "Tulungan mo ako, anak. Iligtas mo ako sa kanila." "Kanino?" tanong ni Jen. Sinubukang humakbang palapit, ngunit ang kanyang mga paa ay hindi gumagalaw. Sa mga halimaw, humikbi ang kanyang ina. "Ikinulong nila ako rito at ayaw nila akong pakawalan." Sa sandaling iyon, ang tanging nais ni Jen ay ang yakapin ng kanyang ina, ang kalagan ang mga gapos nito at ilayo sa lugar na iyon. Sinubukan niyang tumakbo, sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Ang kanyang boses ay ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ang manood, walang magawa, habang ang mukha ng kanyang ina ay unti-unting napupuno ng takot. Parating na sila. Bulong ni Diana, ang mga matay nakatingin sa kadiliman sa likuran ni Jen. "Umalis ka na, anak. Mag-ingat ka." Isang matinis na tunog ang pumunit sa panaginip. Ang tunog ng isang bagay na matalas na kumikiskis sa salamin. Napabalikwas si Jen ng bangon, habol ang hininga, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang tambol sa isang digmaan. Basa ang kanyang pisngi ng luha, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kumot. Nasa silid siya, ligtas, panaginip lang ang lahat, isang masamang panaginip na dulot ng pagod at ng mga kwento ni Berto. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nag-adjust sa dilim ng silid na bahagyang naiilawan ng buwan mula sa labas. Ang kanyang tingin ay napunta sa bintanang kapis at doon niya ito nakita. Sa salamin enihe bintana. Isang guhit, mahaba, malalim, at bagong-bago. Tumatagos dito ang liwanag ng buwan na nagpapakita kung gaano ito kalalim. Isang guhit na hindi maaaring gawa ng sanga ng puno. Isang guhit na gawa ng isang kuko na matalas at marumi. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa kulubot na mukha ni Miling. Lumilikha ng mga aninong nagtatago sa bawat sulok ng lumang bahay. Hindi siya natulog. Ilang dekada na siyang hindi nakakatulog ng mahimbing. Ang pagtulog ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Ito ay isang paanyaya sa mga aninong nag-aabang sa hangganan ng ulirat. Nakaupo siya sa kanyang silyang tumba. Ang rosaryo ay mahigpit na hawak sa kanyang mga butuhang daliri. Ang bawat butil ay isang panalangin. Hindi para sa kaligtasan, alam niyang huli na para doon, kundi para sa oras. Ilang oras pa, ilang araw pa. Sapat na panahon para makumbinsi si Jen na umalis. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang pagod na puso, na huli na rin para doon. Ang pagdating ni Jen ay parang isang patak ng dugo sa tubig na puno ng pating. Inamoy nila ito, naramdaman nila ito, ang dugong matagal na nilang inaasam, ang dugong kapareho ng sa kanya. Diana, ang pangalan ay isang sugat sa kanyang isipan na hindi kailanman naghilom ang kanyang maganda, mapusok at naligaw na anak. Ang anak na ipinagdasal niya gabi-gabi na sana'y mahanap ang tamang daan, ngunit sa halip ay pinili ang landas na patungo sa walang hanggang kadiliman. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga kasukasuan ay tumutunog sa bawat galaw. Inikot niya ang kabahayan. Ang kanyang mga paa ay kabisado ang bawat tabla sa sahig. Una, sinilip niya ang bintana sa kusina. Ang bungkus ng bawang ay naroon pa rin, ngunit tila ang amoy nito ay hindi na kasing tapang ng dati. Ang platito ng asin sa may bintana ay tila nangingitim. Isang senyales. Lumalakas na siya. Sunod niyang pinuntahan ang maliit na botelya ng langis ng niyog na nakapatong sa altar.
ang lana. Pinaghalong langis, mga dinikdik na ugat at mga bulong na orasyon na itinuro pa sa kanya ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong inikot. Karaniwan, ang langis ay nananatiling tahimik at malinaw. Ngunit ngayong gabi, ito ay bahagyang kumukulo. Maliliit na bula ang umaakyat sa ibabaw na parabang may isang apoy na hindi nakikita ang nagpapainit dito mula sa ilalim. Narito na siya. Ang bulong ay halos hindi marinig, isang buntong hininga ng pagkatalo. Ang alaala ay bumalik sa kanya na parang isang malamig na alon ang gabi ng pagkamatay ni Juan. Hindi ito aksidente sa tubuhan, gaya ng sinabi nila sa pulis, gaya ng pinaniwala nila kay Jen. Nakita ni Miling ang lahat. Nakita niya si Juan na nakatayo sa gitna ng bakuran, hawak ang isang itak na pinahiran ng lana, sumisigaw sa kadiliman. Nakita niya ang aninong bumaba mula sa langit, isang groteskong hugis na may malalapad na pakpak, at nakita niya ang mukha. Ang mukha ni Diana, ngunit hindi na ito ang kanyang anak. Ang mga mata ay nagliliyab na parang baga, at ang bibig ay nakanganga sa isang ngiting hindi para sa tao. Naglaban sila. Isang lalaking armado ng pananampalataya laban sa isang nilalang na isinuko na ang lahat para sa kapangyarihan. Si Juan ay matapang, ngunit ang tapang ay hindi sapat. Naalala ni Miling ang tunog ng laman na pinupunit, ang huling sigaw ni Juan at ang tawa ni Diana na umalingaw-ngaw sa buong baryo, isang tawang puno ng tagumpay at kabaliwan. Pagkatapos, nawala na ito, dala ang katahimikan at ang amoy ng dugo. Kinuha ni Miling ang lahat ng lakas niya para itago ang katotohanan. Nilinis niya ang ebidensya, gumawa siya ng kwento, isang kasinungalingan para iligtas ang kanyang nag-iisang apo, isang kasinungalingan na ngayon ay unti-unti nang nabubura. Napatingin siya sa pinto ng silid kung saan natutulog si Jen. Nararamdaman niya ang enerhiya na nagmumula sa loob, ang panaginip. Alam niyang dinadalaw na siya sa kanyang pagtulog, binubulungan ng mga kasinungalingan na nakabalot sa pagmamahal ng isang ina. Ito ang kanyang paraan, ang lason na dahan-dahang ipinapainom bago ang huling kagat. Lumuhod si Miling sa harap ng altar. Ang kanyang mga tuhod ay sumasakit, ngunit hindi niya ito ininda. Tumingala siya sa imahe ni Santa Teresa, ang patron ng mga misyonero. Diyos ko, simula niya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ang aking anak. Hindi ko na po alam ang gagawin. Naubos na ang aking lakas. Iligtas niyo po ang aking apo. Naputol ang kanyang dasal. Napatitig siya sa mukha ng rebulto. Ang mga matang gawa sa pininturahang kahoy ay tila nakatitig pabalik sa kanya, at mula sa kanang mata ng imahen, isang maliit na patak ang nagsimulang mamuo. Dahan-dahan itong gumulong sa pisngi ng rebulto. Hindi ito tubig. Ito ay kulay pula, matingkad, malapot, isang luha ng dugo, isang hudyat ng kawalan ng pag-asa. Tila kahit ang langit ay sumusuko na sa kadilimang bumabalot sa kanilang bahay. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto, isang maningning at mapanlinlang na takip sa kabaliwan ng nakaraang gabi. Nagising si Jen na masakit ang ulo at mabigat ang katawan. Ang alaala ng panaginip at ng kalmot sa bintana ay malinaw na parang isang litrato sa kanyang isipan. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang lola Miling tungkol dito pagkain nila ng agahan, sinangag at tuyo. La, may nakita po akong kalmot sa bintana ng kwarto ko, simula ni Jen. Sumubo lang ng kanin ng matanda. Pusa lang yan, apo. Hindi po mukhang gawa ng pusa. At saka, yung panaginip ko,
Ang mga panaginip ay gawa-gawa lang ng isip na pagod, putol ng kanyang lola. Ang boses ay walang emosyon. Kumain ka na. Marami ka pang dapat ayusin. Natahimik si Jen. Ang pader sa pagitan nila ay mas mataas at mas makapal kaysa dati. Malinaw na wala siyang makukuhang sagot mula sa kanyang lola. Kung mayroon mang misteryo sa bahay na ito, sa pamilyang ito, kailangan niyang hanapin ang sagot sa kanyang sariling paraan. Ang kanyang atensyon ay bumaling kay Papa Juan, ang kanyang mabait at tahimik na stepfather. Ang lalaking nag-alaga sa kanya na parang tunay na anak. Ang sinabi nilang dahilan ng pagkamatay nito isang aksidente sa hasyenda. Nahulog daw sa traktora ay hindi kailanman naging sapat para sa kanya. Ngayon, sa lahat ng kababalaghang nangyayari, mas lalo pa itong naging kahina-hinala. Matapos mag-almusal, nagpaalam siyang mag-aayos ng mga gamit ni Papa Juan. Isang dahilan para makapaghalongkat. Ang silid ni Juan ay maliit at simple. Isang papag, isang maliit na aparador, at isang baul na gawa sa kahoy sa paanan ng higaan. Iyon ang una niyang pinuntahan. Ang baul ay mabigat at puno ng mga lumang damit, gamit sa pagsasaka at ilang aklat na luma. Sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang bagay na pamilyar, isang kuwaderno. Ang uri ng kuwadernong ginagamit sa eskwela na may asul na linya. Ang tala-arawan ni Juan. Naramdaman ni Jen ang isang kurot ng konsensya. Ito ay paglapastangan sa alaala ng isang taong nirerespeto niya. Ngunit ang pangangailangan niyang malaman ang totoo ay mas malakas. Binuksan niya ang kuwaderno. Ang sulat ni Juan ay malaki at medyo magulo at sulat ng isang taong hindi sanay magsulat. Ang mga unang pahina ay tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay. Ang ani, ang presyo ng asukal, ang sira sa bubong na kailangang ayusin. Pero habang lumalalim siya sa mga pahina, nag-iiba ang tono. Ika-15 nanograms Hunyo. Nararamdaman ko na naman siya. Ang amoy ng bulaklak ng dama de noche kahit hindi naman panahon ng pamumulaklak. Palapit na siya ng palapit. Ika-22 nanograms Hunyo. Nakita ko siya kagabi. Sa gilid ng tubuhan, nakatayo lang, nakatingin sa bahay. Hindi na siya nagtatago. Tinatawag niya ako, pero hindi ako lalapit. Hindi na muli, napakunot ang noo ni Jen. Sino ang tinutukoy niya? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga sumunod na entry ay mas desperado. Ika-3 nanograms Hulyo. Kailangan kong itakwil ang sumpa. Ang sabi ni Miling, dasal at pananampalataya lang ang kailangan. Pero paano kung hindi sapat? Paano lalabanan ang isang bagay na minsan mo nang minahal? Ang sumpa, ang salitang iyon ulit. At ano ang ibig sabihin ng minsan mo nang minahal? Ang huling entry ay isinulat 2 araw bago siya namatay. Ang sulat kamay ay nanginginig. Ang tinta ay kumalat sa ilang bahagi na parabang nabasa ng pawis o luha. Ika-10 nanograms Hulyo. Ngayong gabi. Alam kong babalik siya ngayong gabi. Hindi para sa akin, para sa bata, para kay Jen. Hindi ako papayag. Inihanda ko na ang itak. Nilagyan ko na ng lana. Kung ito na ang huli kong gabi, haharapin ko siya. Kailangan kong labanan siya para matapos na to. Binitawan ni Jen ang kuwaderno na para siyang napaso. Ang puso niya ay nagsimulang tumakbo. Labanan siya? Sinong siya? Anong kinalaman niya rito? Ang aksidente ni Papa Juan ay hindi pala aksidente. Isa itong paghahanda sa isang laban. Kinuha niya ulit ang kuwaderno. Nanginginig ang mga kamay. Binaliktad niya ito sa huling pahina. Walang petsa, walang mga salita, isang drawing lang. Isang nguyang-nguyari
magulong drawing na gawa sa ballpen. Ang drawing ng isang nilalang na nakakatakot. Ang katawan ay katawan ng isang magandang babae, ngunit walang mga binti. Sa likod nito ay may malalapad na pakpak ng paniki. Ang buhok ay mahaba at nakalaylay, at ang bibig ay nakanganga, nagpapakita ng mga matutulis na pangil. Isang manananggal. Ang imahe ay sapat na para manindig ang kanyang mga balahibo, ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang mga salitang nakasulat sa ilalim nito. Isang maikling pangungusap na isinulat ng may diin. Ang bawat letra ay tila ibinaon sa papel. Isang pangungusap na sumira sa lahat ng alam ni Jen. Hindi na siya si Diana. Ang drawing sa kwaderno ay tila isang tatak na naiwan sa kanyang isipan. Isang halimaw na may mukha ng kanyang ina. Hindi na ito maalis sa utak ni Jen. Ang pagtanggi ay nakikipagbuno sa isang gumagapang na takot sa loob niya. Kailangan niya ng sagot at alam niyang hindi niya ito makukuha sa loob ng bahay. Nagpaalam siya sa kanyang lola na bibili lang ng kape at ilang delata sa tindahan. Isang dahilan na sapat para makatakas sa nakakasakal na katahimikan ng bahay at sa mga matang mapanuri ng matanda. Ang sari-sari store ni Aling Pasing ang nag-iisang sentro ng komersyo at tsismis sa San Judas. Isang maliit na kubo na puno ng mga nakasabit na sachet ng shampoo, mga garapon ng candy at isang lumang ref na umuugong ng malakas. Pagpasok ni Jen, ang dalawang matandang lalaking nagkakape sa isang maliit na bangko ay biglang natahimik. Si Aling Pasing, isang matabang babae na may permanenteng kunot sa noo, ay itinigil ang pagwawalis. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Muli, ang tinging iyon, ang tinging puno ng kahulugan. "Magandang umaga po," sabi ni Jen. Sinisikap na maging magalang. Pabili po ng kape at 2 sardinas. Kinuha ni Aling Pasing ang kanyang mga pinamili. Ang bawat galaw ay mabagal at tila may pag-aalinlangan. Inabot nito ang sukli nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Nang akmang aalis na si Jen, tinipo niya ang kanyang lakas ng loob. "Aling Pasing, pwede po bang magtanong?" Nag-angat ng tingin ang matandang tindera. "Tungkol saan?" "Journalism student po kasi ako." Pagsisinungaling niya, umaasang ito'y magiging isang magandang dahilan. "Nag-aaral po ako tungkol sa mga local folklore. May mga naririnig po kasi akong kwento tungkol dito sa San Judas tungkol sa tubuhan." Ang katahimikan sa loob ng tindahan ay naging mas mabigat. Ang isa sa mga matandang lalaki ay biglang umubo. Si Aling Pasing ay nagbaba ng tingin sa kanyang maruming sahig. "Naku, Hija," sabi nito. "Mga kwentong kutsero lang yan. Gawa-gawa lang ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Pero yung tungkol po sa isang pamilyang nakatira raw sa tubuhan." Pagpupumilit ni Jen. "Totoo po ba yon?" Tinitigan siya ni Aling Pasing. At sa pagkakataong ito, nakita ni Jen ang isang kislap ng awa o marahil ay takot sa mga mata nito. Bumuntong hininga ito, tila isang taong pagod na magtago ng isang mabigat na lihim. Lumapit ito sa counter. Ang boses ay bumaba sa isang bulong. Ang 2 matanda ay nagkunwaring hindi nakikinig, ngunit ang kanilang mga tainga ay halatang nakatutok sa usapan. "Matagal na yan, simula ni Aling Pasing, bago pa man ako ipanganak. Sabi ng mga ninuno namin, may isang pamilya ng mga aswang na tumakas mula sa kapis at nanirahan sa tubuhan na yan. Hindi sila tulad ng mga ordinaryong aswang na gumagala. Sila'y isang angkan, isang komunidad. May sarili silang mga patakaran." Naramdaman ni Jen ang panlalamig sa kanyang batok sa kabila ng init ng umaga. Hindi sila basta-basta nananakit ng taga rito, pagpapatuloy ng matanda ang kailangan nila.
Ang hinahanap nila ay dugong dayo, dugo mula sa labas. Ito raw ang nagpapalakas sa kanilang lahi, nagpapahaba ng kanilang buhay. Napalunok si Jen. Paano nila kinukuha? Marami silang paraan. Bulong ni Aling Paising. Lumingon muna sa labas bago magpatuloy. Minsan, nag-aanyong isang gwapong lalaki o magandang babae. Tutuksuhin ka, iibigin ka, hanggang sa mahulog ang loob mo at sumama ka na sa kanila. Minsan naman, kung nagmamadali sila, dinadaan nila sa dahas. Lalo na kung ang dugo ay espesyal. Tumango si Aling Pasing, ang mga matay nakatitig ng diretso kay Jen, ang dugo ng isang taong may lahi na rin nila. Ito raw ang pinakamatamis at pinakamakapangyarihan. Biglang tumayo ang isa sa mga matanda, nag-abot ng bayad at mabilis na umalis nang walang imik. Naintindihan na ni Jen ang mga tingin, ang katahimikan. Hindi ito galit o pagkamuhi. Ito ay takot. Natatakot sila sa kanya o sa kung ano ang maaring dalhin ng kanyang pagbabalik. Nanginginig ang mga kamay ni Jen habang inaabot ang bayad para sa kanyang pinamili. Salamat po, Aling Paising. Aalis na po ako. Gusto na niyang tumakbo. Gusto na niyang umalis sa lugar na iyon. Ngunit habang tumatalikod siya, naramdaman niya ang isang biglaang paghawak sa kanyang braso. Mahigpit, malamig ang mga tuyot na daliri ni Aling Patching. Napaharap siya. Ang mukha ng tindera ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang kunot sa noo nito ay mas malalim at ang mga mata nito ay puno ng isang babala. Hija, ang boses nito ay halos isang pabulong na hangin, puno ng takot. Ang mga kwentong iyon ay hindi lang kwento. Inigpitan pa nito ang hawak. Mag-ingat ka sa mga panaginip mo. Huwag kang maniniwala sa anumang makikita mo roon. Tumingin ito sa kaliwat kanan bago idinugtong ang mga huling salita na tila isang sumpa. Doon sila unang pumapasok. Ang mga salita ni Aling Pasing ay umalingaw-ngaw sa isip ni Jen buong araw. Doon sila unang pumapasok. Ang bawat sulyap niya sa bintana, bawat aninong gumalaw sa gilid ng kanyang paningin ay nagdadala ng isang bagong alon ng kaba. Ang kanyang pagiging mapanghusga at rasyonal ay unti-unti nang natitibag, inaanod ng isang rumaragasang takot na hindi niya maintindihan. Nang dumating ang gabi, dumating din ang bagyo. Nagsimula ito bilang isang ambon, isang mahinang patak sa yerong bubong. Ngunit maya-maya, ang langit ay tila binuksan, ang ulan ay bumuhos na parang isang talon, hinahampas ang buong kabahayan. Ang hangin ay umuungol, yumuyugyog sa mga puno at naghahatid ng isang malagim na sipol sa mga siwang ng bintana. At pagkatapos, namatay ang ilaw. Isang saglit na katahimikan na sinundan ng isang buntong hininga ng pagkadismaya mula kay Jen. Great, bulong niya sa dilim. Just great. Manatili ka lang dyan, narinig niyang sabi ng kanyang lola mula sa sala. Ilang sandali pa, isang maliit na liwanag ang sumayaw. Isang kandila. Dala-dala ito ni Lola Miling. Ang anino niya sa pader ay isang dambuhalang figura na tila isang bantay. Nakaupo sila sa sala, ang liwanag ng kandila ang tanging pumipigil sa ganap na kadiliman. Ang bawat kulog ay nagpapayanig sa sahig na kahoy. Ang bawat kidlat ay nagbibigay ng isang mabilis at nakakasilaw na sulyap sa galit na mundo sa labas. Nasa gitna sila ng katahimikan nang marinig nila ito. Isang kalampag ng kagaling sa bubong. Hindi ito tunog ng sanga o ng malaking tipak ng yelo. Iba ito, may bigat, may intensyon.
Tila may isang bagay na malaki ang lumapag doon. Napatingin si Jen sa kisame. Ano yun? Wala yan, sabi ni Lola Miling. Ngunit ang kanyang mga daliri ay mas humigpit sa hawak niyang rosaryo, dala lang ng hangin. Sinundan ito ng isang tunog na mas malapit. Isang tunog na mas nakakakilabot. Isang kaluskos. Dahan-dahan ang tunog ng matutulis na kuko na kumakaskas sa kahoy na dingding ng bahay. Gumagapang, paikot, tila isang dambuhalang gagamba na sinusuri ang kahon na kanyang natagpuan. Nanginginig, na sabi ni Jen. May tao sa labas. Hindi sumagot ang kanyang lola. Nakapikit ito. Ang mga labi ay mabilis na bumubulong ng mga dasal. At pagkatapos, ang katok. Blag, blag, blag. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay isang pagpukpok, malakas, marahas. Tila ang kumakatok ay gumagamit ng bato o ng sarili nitong buto. Ang buong pinto sa harapan ay yumayanig sa bawat paghampas. Napatalon si Jen sa kinauupuan, ang puso niya ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Lola, buksan niyo! Baka may kailangan ng tulong! Baka na-traffic sa bagyo! Huwag! Sigaw ni Lola Miling. Ang mga matay biglang dumilat, nag-aalab sa isang halo ng takot at determinasyon. Huwag na huwag mong bubuksan ang pinto! Hindi yan tao! Ang pagpukpok ay mas lalong lumakas, mas desperado, mas galit. Black, black, black. Napatakip si Jen sa kanyang mga tainga. Anong gagawin natin? Sa halip na sumagot, dahan-dahang tumayo si Lola Miling. Kumuha ito ng isang dakot ng asin mula sa platito sa altar at lumakad patungo sa bintana, at ang bawat hakbang ay mabigat. Ngunit hindi nag-aalinlangan. Binuksan niya ng bahagya ang isang bintanang kapis at mabilis na isinaboy ang asin sa labas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang kanyang boses ay malakas at matatag, lumalaban sa ugong ng bagyo. Umalis ka. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Ang pagpukpok ay tumigil. Ang pagkaluskos ay nawala. Tanging ang tunog na lamang ng ulan at hangin ang natira. Nakahinga ng maluwag si Jen. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at pagkalito. Nawala na siya. Dahan-dahang bumalik si Lola Miling sa kanyang upuan. Ang mukha'y tila mas lalong tumanda ng 10 taon. Sa sandaling iyon, isang kidlat ang gumuhit sa langit. Isang kidlat na mas maliwanag kaysa sa mga nauna. Sa loob ng 1 o 2 segundo, ang buong sala ay naligo sa isang nakakasilaw na puting liwanag. Napatingin si Jen sa bintana kung saan isinaboy ng kanyang lola ang asin, at ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Doon, sa labas ng bintana, nakadikit sa salamin, ay isang mukha. Isang mukha na nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi ito ang mukha ng isang halimaw na may pangil at sungay. Hindi ito ang mukha ng isang matandang mangkukulam. Ito ay isang mukha na nakita na niya kanina lang sa isang lumang litrato. Ang mukha ng kanyang ina. Ngunit ang mga mata ay hindi na pareho. Ang mga ito ay walang emosyon, malawak at nagliliyab sa isang kulay pulang liwanag na tila nagmumula sa loob, at ang kanyang bibig. Ang kanyang mga labi ay nakaawang sa isang ngiti, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting malamig, mapanukso at ganap na tadtad ng kasamaan. Ang kidlat ay nawala at ang kadiliman ay muling bumalik. Ngunit ang imahe ng mukhang iyon ay nakatatak na sa utak ni Jen
nasusunog na parang isang negatibong pelikula. Ang huling piraso ng kanyang pag-aalinlangan ay nadurog at naging alikabok. Ang nasa labas ay hindi biktima. Ito ang mga ngaso. Hindi na nakatulog si Jen ng gabing iyon. Bawat anino ay tila may buhay. Bawat ugong ng hangin ay tila isang bulong. Ang imahe ng mukha ng kanyang ina sa bintana, ang ngiting iyon, ang mga matang iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang pagtanggi ay wala na. Ang natira ay isang malawak at malamig na takot at isang nagngangalit na pangangailangan para sa katotohanan, ang buong katotohanan. Kinabukasan, habang ang kanyang lola Miling ay nasa bakuran at nag-aayos ng mga halamang nasira ng bagyo, bumalik si Jen sa silid ng kanyang ina. Hindi na siya naghahanap ng sentimental na alaala. Naghahanap siya ng ebidensya. Naghahanap siya ng sagot sa tanong na nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Sino ka ba talaga, inay? Kinalkal niya ang lahat. Ang aparador, ang mga drawer ng tokador sa ilalim ng kama. Wala. Tanging mga lumang damit, alikabok at ang amoy ng nakaraan. Halos sumuko na siya nang mapansin niya ang isang bagay, isang tabla sa sahig, malapit sa paanan ng kama. Ang kulay nito ay bahagyang naiiba sa iba at ang gilid ay medyo nakaangat. Dala ng desperasyon, kumuha siya ng isang lumang kutsilyo mula sa kusina at ginamit itong pang-ungkat. Ang tabla ay madaling natanggal. Sa ilalim, may isang maliit na espasyo. At sa loob ng espasyong iyon, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nara. Ang puso ni Jen ay dumadagundong. Maingat niyang inangat ang kahon. Wala itong kandado. Nang buksan niya ang takip, ang amoy ng tuyong bulaklak at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, hindi isang tala-arawan, kundi isang bungkus ng mga liham tinalian ng isang kupas na pulang laso. Ang unang liham na kinuha niya ay nakasulat sa isang malinis at eleganteng sulat kamay. Ang pangalan sa itaas ay pamilyar, "Pinakamamahal kong Diana, Tonyo." Ang pangalan ay tumalon mula sa pahina at sinampal si Jen, Tonyo. Ang pangalan na paulit-ulit na binabanggit ng mga lasing sa baryo. Ang pangalan na tila isang alamat. Binasa niya ang liham at ang sumunod pa, ang mga ito ay liham ng pag-ibig. Isang madamdamin at ipinagbabawal na pag-iibigan. Si Tonyo, na inilarawan ng sarili bilang isang taong mula sa anino, ay nagsusulat tungkol sa kanilang mga lihim na pagkikita sa tubuhan tuwing kabilugan ng buwan. Isinulat niya kung paano ang kagandahan ni Diana ay ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Isinulat niya ang tungkol sa isang pangako ng isang buhay na walang hanggan. Isang buhay na malaya sa mga batas ng tao at ng Diyos. Huwag kang maniwala sa kanilang mga sinasabi, "Mahal ko," sulat ni Tonyo. Ang aming lahi ay hindi isang sumpa. Ito ay isang regalo, isang kalayaan. Ang kapangyarihang lumipad sa kalangitan, ang makita ang mundo sa paraang hindi nakikita ng mga mortal. Balang araw, magiging atin ang gabing ito. Magkasama, nanginginig ang mga kamay ni Jen. Ito ang kwento, hindi isang kwento ng pagdukot o pagpatay, kundi isang kwento ng pag-ibig. Isang kwento ng pang-aakit. Sa ilalim ng lahat ng liham mula kay Tonyo, may isang liham na naiiba. Ang papel ay mas bago at ang sulat kamay, nakilala ito ni Jen. Ito ang sulat kamay na nakita niya sa mga lumang card ng kaarawan na natanggap niya noong bata pa siya. Ang sulat kamay ng kanyang ina. Ngunit ang liham ay hindi para kay Tonyo o sa kanyang lola o kahit kanino. Ito ay isinulat para sa kanyang sarili,
Isang uri ng tala-arawan sa iisang pirasong papel, ang huling piraso ng puzzle. Binasa ito ni Jen. Ang kanyang mga mata ay lumuluha habang binabaybay ang bawat salita na sumisira sa kanyang mundo. Hindi nila naiintindihan si Ina, si Juan, ang buong baryo. Ang tingin nila sa akin ay isang biktima, isang kawawang dalaga na tinukso ng isang halimaw. Pero hindi ako biktima. Ako ang pumili nito. Nakita ko ang kapangyarihan sa mga mata ni Tonyo, ang kalayaan. Sawang-sawa na ako sa maliit na baryong ito, sa mga mapanghusgang mata sa buhay na nakakulong. Ibinigay niya sa akin ang kalangitan, ibinigay niya sa akin ang gabi, at ibinigay niya sa akin ang buhay na walang katapusan. Hindi nila naiintindihan, Tonyo. Ang pagiging isa sa inyo ay hindi sumpa, kundi kaligtasan. Napahinto sa paghinga si Jen. Ang huling pangungusap ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang katawan. Ang mga salita ay tumalon sa kanya, malamig at matalas na parang yelo. At balang araw, isasama ko ang aking anak sa tunay nating pamilya. Nakatayo si Jen sa gitna ng sala. Ang mga liham ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay tila isang mapanuksong ilaw sa entablado, itinuon sa kanya sa pagtatanghal ng kanyang pagguho. Ang bawat salita mula sa liham ng kanyang ina ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Pinapalamig ang kanyang dugo. Hindi sumpa, kundi kaligtasan. Isasama ko ang aking anak sa tunay nating pamilya. Ang panaginip, ang babaeng nakagapos at umiiyak, hindi iyon isang pakiusap para sa tulong. Iyon ay isang pag-arte, isang palabas, isang perpektong pagganap ng isang biktima para makuha ang simpatya ng kanyang anak. Ang kalmot sa bintana, ang mukhang nakadikit sa salamin, hindi iyon isang pagbabanta, at iyon ay isang paalala. Nandito na ako para sa iyo. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na, at ang nabuong larawan ay isang imahe ng kasinungalingan. Isang napakalaking dekada tagal na kasinungalingan na ipinain sa kanya. Pumasok si Lola Miling mula sa likod bahay, may dalang isang maliit na bungkos ng mga dahon ng tanglad. Napahinto ito nang makita ang anyo ni Jen. Ang maputlang mukha, ang mga matang nanlalaki, at ang mga papel na hawak nito. Nakilala agad ng matanda ang mga liham. Isang buntong hininga na puno ng pagkatalo ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang mga balikat niya ay napayukod. Tila ang bigat ng lihim na dinala niya sa loob ng maraming taon ay bigla na lang bumagsak sa kanya. Jen, bakit? Ang salita ay lumabas sa bibig ni Jen na parang isang basag na salamin, malutong at matalas. Bakit kayo nagsinungaling? Itinaas niya ang mga liham, iwinawas-iwas sa hangin. Ang buong buhay ko, ang kwento tungkol sa pagkawala niya, ang pagiging biktima niya, lahat yun kasinungalingan. Ginawa ko yun para protektahan ka. Ang sagot ni Lola Miling. Ang kanyang boses ay nagtaas sa unang pagkakataon, puno ng sakit at desperasyon. Protektahan ako o protektahan ang sarili niyo? Sigaw ni Jen. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, mga luha ng galit, hindi ng lungkot. Mula saan la? Sa katotohanan ang anak ninyo ay isang hindi niya kayang sabihin ang salita. Ang aswang ay tila dumidikit sa kanyang lalamunan. Oh, sigaw pabalik ni Miling. Ang kanyang pagod na katawan ay nanginginig para protektahan ka sa kanya, sa kung ano na siya ngayon. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Alam mo ba kung ano
ang kaya niyang gawin. Ang alam ko lang ay nagsinungaling kayong lahat, giit ni Jen, pati si Papa Juan. Ang sabi niya sa tala-arawan niya, lalabanan niya siya. Ang ibig niyang sabihin, lalabanan niya si Mama. Doon napahagulgol si Mailing. Ang lakas na ipinapakita niya sa loob ng maraming araw ay tuluyan ng gumuho. Napaupo siya sa isang upuan, ang mukha'y isinubsob sa kanyang mga palad. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Juan. Umamin ang matanda sa pagitan ng mga hikbi noong gabi bago siya namatay. At bumalik siya, ang iyong ina, bumalik siya para kunin ka. Bata ka pa noon, natutulog sa iyong kuna. Sinubukan siyang pigilan ni Juan, naglaban sila at si Juan ang natalo. Ang hangin ay tila naubos sa buong bahay. Ang bawat salita ni Miling ay isang martilyo na dumudurog sa pundasyon ng buhay ni Jen. Ang kanyang stepfather ay hindi namatay sa isang aksidente. Pinatay siya ng sarili niyang ina habang sinusubukang iligtas siya. Ang lahat ng pagod, takot at galit ay bumuhos kay Jen sa isang malaking alon. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay nanghihina. Ang buong buhay niya ay isang palabas. Ang kanyang pamilya ay hindi biktima ng isang sumpa. Sila ang pinagmulan nito. Sila ang nagtago nito. Tumingala si Miling. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata. Sa likod ng makapal na salamin ay puno ng isang takot na mas malalim pa kaysa sa kamatayan. Hindi siya titigil, Apo. Ang boses ng matanda ay isang nanginginig na bulong, isang hula na matagal nang kinatatakutan. Ngayong bumalik ka, alam niyang nandito ka. Nararamdaman niya ang dugo mo, ang dugong kapareho ng sa kanya. Tumingin si Lola Miling sa bintana, sa papalubog na araw na nagpipinta sa langit ng kulay kahel at pula at kulay ng dugo. Hindi na siya magtatago sa panaginip. Hindi na siya kakatok sa pinto. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Jen, puno ng isang nakakakilabot na katiyakan. Ngayong gabi ang kanyang pagbabalik. Walang salitang namagitan kina Jen at Miling matapos ang pag-amin. Ang katotohanan ay nakalapag sa pagitan nila, isang mabigat at malamig na bangkay. Ang galit ni Jen ay napalitan ng isang numinipis na takot, habang ang pighati ni Miling ay naging isang desperadong determinasyon. Ang paglubog ng araw ay hindi na isang magandang tanawin. Ito ay isang babala, isang countdown. Sa huling sinag ng liwanag, kumilos si Lola Miling. Ang kanyang pagiging isang mahinang matanda ay naglaho. Napalitan ng isang albularyo na inihahanda ang kanyang sarili para sa digmaan. Jen, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may diin. Wala na tayong panahon para sa tanong o para sa galit. Ang kailangan natin ay mabuhay hanggang sa pagsikat ng araw. Tumangulang si Jen. Ang isip ay manhid pa rin. Sunod-sunuran siyang parang isang puppet habang inuutusan siya ng kanyang lola. Inilabas ni Miling ang isang baul na nakatago sa ilalim ng kanyang papag. Ang baul na ito ay hindi naglalaman ng mga damit o alaala. Ang laman nito ay mga armas, ngunit hindi mga baril o kutsilyo sa karaniwang paraan. May mga bungkos ng tuyong dahon na may matutulis na tinik, ang suha ng pomelo, na pinaniniwalaang kinatatakutan ng mga aswang. May mga bote ng lana, mas marami at mas maitim kaysa sa nasa altar. May isang maliit na sako ng magaspang na asin sa dagat, at may isang mahabang lubid na gawa sa hinabing mga dahon ng anahaw. Bawat hibla ay binulungan ng orasyon. Ikabit mo ito sa paligid ng mga bintana, utos ni Miling.
Iniabot kay Jen ang lubid na may tinik. Huwag kang mag-iiwan ng kahit isang pulgadang siwang. Habang si Jen ay abala sa paglalagay ng mga pananggalang, si Miling naman ay nagsimulang isaboy ang asin sa bawat pintuan at bukasan ng bahay. Bumubulong ng mga salitang Latin na hindi maintindihan ni Jen. Vade retro Satana, nunquam suade mihivana. Ang bahay ay unti-unting nagiging isang kuta. Isang maliit at marupok na kuta laban sa isang hindi nakikitang kaaway. Ngunit habang dumidilim ang kapaligiran, nararamdaman ni Jen na ang kanilang mga ginagawa ay parang pagtatayo lamang ng isang pader na buhangin laban sa isang dambuhalang alon. Nang tuluyan ng lamunin ng gabi ang San Judas, umupo silang dalawa sa sala. Ang tanging ilaw nila ay 3 kandila na nakapatong sa altar. Ang katahimikan sa labas ay nakakabingi. Maging ang mga kuliglig ay natahimik. Tila ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga. Nandyan na sila, bulong ni Miling. Ang mga matay nakapako sa dilim sa labas ng bintana. At nagsimula ang pagkubkob. Una, ang mga tunog. Mahihinang kaluskos. Mga yabag sa tuyong dahon, isang mahinang pagaspas ng pakpak. Tila sila'y sinusubukan, sinusukat ang kanilang depensa. Hahanapin ang pinakamahinang punto. Napahawak ng mahigpit si Jen sa kanyang upuan. Ang bawat tunog ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Pagkatapos, ang mga anino. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga siwang, nakikita ni Jen ang mga aninong gumagalaw sa labas. Mabilis, hindi makatao. Mga aninong baluktot at mahahaba sumasayaw sa gilid ng kanilang paningin. Ngunit hindi sila lumalapit. Naghihintay lang sila, nag-aabang. Bakit hindi sila sumusugod? Nanginginig na tanong ni Jen. Inaantay nila ang kanilang reyna, sagot ni Miling. Lumipas ang 1 oras, 2. Ang tensyon sa loob ng bahay ay halos masakit na. Bawat segundo ay isang kawalang hanggan. At pagkatapos, isang tunog ang pumunit sa kanilang paghihintay. Crack! Ang tunog ng kahoy na nababali. Napatingin silang dalawa sa pintuan sa harapan. Isang siwang ang lumitaw sa gitna nito, pagkatapos isa pa at isa pa. Tila may isang hindi kapani-paniwalang lakas ang dahan-dahang pumipiga dito mula sa labas. Kra-a-a-a. Sa isang malakas at nakakabinging dagundong, ang pintuan ay sumuko. Ang mga bisagra ay lumipad. Ang trangka ay nabali. Ang pinto ay bumagsak sa sahig, nag-iwan ng isang malaking nakangangang butas patungo sa kadiliman. Tumayo si Jen at Miling. Ang kanilang mga puso ay tumigil sa pagtibok. Inaasahan nila ang isang kuyog ng mga halimaw na susugod papasok. Isang hukbo ng mga nilalang na may pangil at pakpak. Ngunit ang nakatayo sa bukana ng pinto ay iisa lamang. Isang lalaki, matangkad, nakasuot ng simpleng puting kamiseta at may mga matang tila 2 piraso ng gabi. Ang kanyang mukha ay gwapo sa isang paraan na nakakakilabot. Ang kanyang ngiti ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Hindi niya kailangang magpakilala. Alam ni Jen kung sino siya, Tonyo. Itinaas niya ang kanyang kamay, 1 kilos na tila pagbati. Hindi siya tumitingin kay Miling. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Jen, 1 tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Magandang gabi. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit umalingaw-ngaw sa buong bahay. Pasensya na sa abala. Tumingin siya sa paligid, sa mga nakasabit na bawang at lubid na may tinik, na tila natutuwa sa kanilang munting paghahanda. Huwag na po nating patagalin ito, sabi niya.
Ang kanyang tingin ay bumalik kay Jen. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay lumawak. Pinapatawag na po kayo na reyna. Ang presensya ni Tonyo ay pumuno sa buong sala. Hindi siya gumagalaw mula sa kinatatayuan, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay tila isang hindi nakikitang kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanila. Ang mga anino sa labas ay mas naging aktibo. Mga bulong at mahihinang pagtawa ang naririnig na ngayon mula sa kadiliman, tila mga manonood na sabik sa magaganap na palabas. "Lumayo ka sa apo ko, demonyo!" sigaw ni Lola Miling. Ang kanyang takot ay napalitan ng banal na galit. Ngumiti lang si Tonyo. "Hindi po ako ang kalaban ninyo ngayong gabi, Miling. Isa lang po akong abang tagapaghatid ng mensahe." "Jen, pumasok ka sa kwarto. Ngayon na," utos ni Lola Miling. Hindi inaalis ang tingin kay Tonyo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sumunod si Jen nang walang tanong. Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa, itinulak ng isang primal na takot. Pumasok siya sa silid niya at narinig niya ang malakas na pagtulak ng kanyang lola sa isang lumang aparador para iharang sa pinto. Nakatayo si Jen sa dilim ng silid. Ang tanging liwanag ay ang sinag ng buwan na tumatagos sa bintanang may mga nakapalibot na tinik. Ang kanyang hininga ay mababaw at mabilis. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Hindi ka dapat nagtago, Jen," narinig niyang sabi ni Tonyo mula sa labas ng silid. Ang boses ay kalmado pa rin na mas lalong nakakakilabot. "Hindi mo matatakasan ang iyong dugo." "Hayop ka," sagot ni Lola Miling. "Hanggat nabubuhay ako, hindi mo makukuha ang batang yan." Sumilip si Jen sa isang maliit na siwang sa pagitan ng aparador at ng hamba ng pinto. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kanyang nakikita. Nakatayo si Lola Miling sa gitna ng sala. Hawak-hawak hindi isang itak, kundi isang maliit na palayok na itim. Mula sa loob nito ay umuusok. Sa kabilang kamay, hawak niya ang kanyang rosaryo na ngayon ay nakapulupot sa kanyang kamao na parang isang sandata. "Kung labanan ang gusto mo, Miling," sabi ni Tonyo, at sa isang iglap, ang kanyang anyo ay nagbago. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging itim. Ang kanyang mga mata ay naging ganap na itim. Walang puti. Ang kanyang mga ngipin ay tumulis. "At ibibigay ko sa iyo." Sumugod si Tonyo. Ang kanyang bilis ay hindi para sa tao. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Miling. Ngunit ang matanda ay handa. "Santissima Trinidad, Dios unos!" sigaw ni Miling at inihagis ang laman ng palayok. Kumukulong lana. Tumama ito sa dibdib ni Tonyo at umusok ang kanyang balat at laman. Isang nakakapasong tunog ang umalingaw-ngaw na sinundan ng isang hindi makataong sigaw ng sakit mula kay Tonyo. Napaurong ito, hinahawakan ang kanyang nasusunog na dibdib. Hindi pa tapos si Miling. Iwinasiwas niya ang kanyang rosaryo na parang isang latigo at ipinulupot ito sa braso ni Tonyo. "Quitolis peccata mundi miserere nobis." Ang balat ni Tonyo kung saan dumampi ang rosaryo ay nagliyab na parabang ito'y gawa sa banal na apoy. Ang krusipiho ay bumaon sa kanyang laman, nag-iwan ng marka ng nasusunog na krus. Sumigaw muli si Tonyo. Ngayon ay may halong galit. Sa isang malakas na pagwasiwas, hinatak niya ang rosaryo na halos ikabuwal ni Miling. Ngunit hindi bumitaw ang matanda. Naglaban sila ng lakas. Isang matandang babae na armado ng pananampalataya laban sa isang demonyong nasasaktan. Mula sa kanyang pinagtataguan, napahanga si Jen sa tapang ng kanyang lola. Nakita niya ang lakas na hindi niya kailanman inakalang taglay nito. Sa isang saglit, isang kislap ng pag-asa
ang sumilay sa kanyang puso. Marahil ay mananalo sila. Ngunit ang pag-asa ay mabilis na pinatay. Isang malakas na pagaspas ang narinig mula sa itaas. Hindi ito ang mahinang pagaspas na narinig ni Jen noon. Ito ay malakas, marahas, tila isang helikopter na papalapit. Napatingala si Miling at si Jen mula sa siwang ay napatingala rin. Ang yerong bubong sa itaas ng sala ay biglang yumupi paloob bago ito tuluyang napunit na parang isang pirasong papel. Ang mga yero, pako at kahoy ay lumipad sa lahat ng direksyon. Isang malaking butas ang lumitaw, nagpapakita sa kalangitan na puno ng bituin at sa bilog na buwan. At mula sa butas na iyon, isang anino ang bumaba. Ang itaas na bahagi ng katawan ng isang babae nakalutang sa hangin, bitbit ng isang pares ng dambuhalang pakpak ng paniki na kumakampay ng dahan-dahan. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay sumasayaw sa hangin na nililikha ng kanyang mga pakpak. Ang kanyang mukha na naliligo sa liwanag ng buwan ay ang mukha mula sa litrato, mula sa panaginip, mula sa bintana. Si Diana. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula at ang kanyang bibig ay nakangiti, nagpapakita ng mga pangil na handa nang pumatay. Ang kanyang mga bituka at laman loob ay nakalaylay mula sa kanyang baywang, gumagalaw na parang mga ahas. Tumigil ang laban ni Tonyo at Miling. Pareho silang napatingala sa reyna na dumating na. Tapos na ang laro, ina, sabi ni Diana. Ang kanyang boses ay isang malamig at matamis na himig, ngunit puno ng lason. Ibigay mo na sa akin ang anak ko. Nakatayo si Diana sa hangin, isang diyosa ng kadiliman na nakatingin sa kanyang mga mortal na nasasakupan. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa lahat. Maging ang sugatang si Tonyo ay yumuko ng bahagya, isang kilos ng paggalang at takot. Mula sa kanyang pinagtataguan, si Jen ay parang isang estatwa. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang halimaw na nasa harapan niya na may mga bitukang nakalawit at mga pakpak na gawa sa bangungot ay may mukha ng kanyang ina. Ang dalawang katotohanan iyon ay nagbabanggaan sa kanyang isipan, nagbabantang durugin ito. Hindi, sagot ni Lola Miling. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Tumayo siya sa pagitan ni Diana at nang silid kung nasaan si Jen. Hindi mo siya makukuha. Isang tawang malamig at walang saya ang kumawala sa mga labi ni Diana. Ina, palagi kang naging hadlang. Noon, sa pag-ibig namin ni Tonyo at ngayon, sa pagbuo ko ng aking pamilya. Nakakapagod na. Sa isang iglap, bumulusok si Diana pababa. Ang kanyang bilis ay nakakasilaw. Bago pa man makakilos si Miling, ang mga matutulis na kuko ni Diana ay bumaon na sa balikat ng matanda. AHHH, sigaw ni Miling, napaluhod sa sakit. Lola! Sigaw ni Jen mula sa loob ng silid. Itinutulak ang aparador, ngunit hindi ito gumagalaw. Itinaas ni Diana si Miling sa hangin na parang isang basahan. Ang kanyang mga paa ay ilang pulgada na lang mula sa sahig. Matanda ka na, ina. Mahina, ang iyong mga dasal ay wala ng kapangyarihan laban sa akin. Tanggapin mo na ang iyong pagkatalo. Habang nakabitin sa ere, nagpupumiglas, ang mga mata ni Miling ay napadako sa isang bagay sa sahig. Isang bagay na hindi napansin ni Diana. Ang ibabang bahagi ng katawan ni Diana. Naiwan ito sa bubong nang humiwalay siya. Ngunit sa pagpunit niya ng yero, nahulog ito at ngayon ay nakatayo sa isang sulok ng sala, perpektong nakatayo na parang isang manikin na walang itaas na bahagi.
ang pinakamalaking kahinaan ng isang manananggal. Isang huling, desperadong plano ang nabuo sa isipan ni Miling. Isang plano na may iisang hantungan: sakripisyo. "Tama ka, anak," sabi ni Miling. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, isang kalmadong nakakakilabot. "Pagod na rin ako." Sa huling lakas na natitira sa kanya, ipinulupot niya ang kanyang mga braso at binti sa katawan ni Diana. Isang mahigpit na yakap, isang yakap ng kamatayan. "Anong ginagawa mo?" ang sigaw ni Diana. Nagulat sa biglaang kilos ng ina. Hindi sumagot si Miling. Sa halip, nagsimula siyang bumulong ng isang orasyon. Hindi ito dasal mula sa Biblia. Ito ay isang mas luma at mas makapangyarihang wika. Isang ipinagbabawal na orasyon na nag-uugnay sa buhay at kamatayan, sa laman at sa lupa. Isang sumpa na nangangailangan ng bayad pinsala. Anima Christi, Sanctificame, Corpus Christi, Salvame, Sanguis Christi, Inebriame. Habang binibigkas niya ang mga salita, ang katawan ni Miling ay nagsimulang magliwanag at isang maputlang, puting liwanag. "Bitawan mo ako!" sigaw ni Diana. Sinusubukang kumawala, ngunit ang yakap ng kanyang ina ay hindi matinag. "Tonyo, tulungan mo ako!" Susugod na sana si Tonyo, ngunit bigla siyang napatigil. Ang balaraw na inihanda ni Juan na naiwan sa isang mesa ay nasa kamay na ngayon ni Jen. Nakalabas na siya mula sa siwang. Hindi niya alam kung paano, pero naroon siya, nakatayo, nanginginig, ngunit nakatutok ang balaraw kay Tonyo. Ang liwanag mula kay Miling ay mas lalong lumakas, huling alay para sa aking apo. Kasabay ng kanyang huling salita, ang tingin niya ay napunta sa ibabang bahagi ng katawan ni Diana. "Aksipere animam meam." Isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag ang pumuno sa buong bahay. Kasabay nito, ang ibabang bahagi ng katawan ni Diana ay biglang nagliyab. Isang apoy na hindi kulay kahel, kundi kulay puti, banal na apoy. "Hinditi!" Isang nakakabinging sigaw ang kumawala kay Diana. Ang koneksyon sa pagitan ng dalawang bahagi ng kanyang katawan ay isang tulay ng sakit. Kung ano ang nararamdaman ng isa, nararamdaman din ng kabila. Ang apoy ay mabilis na gumapang. Nilalamon ang katawan ni Miling na nakayakap pa rin ng mahigpit kay Diana. Ang dalawang mag-ina, ang banal at ang sinumpa, ay naging isang nagliliyab na sulo. Sa gitna ng apoy, binitawan ni Diana ang kanyang ina. Sinubukan niyang lumipad paalis, palayo sa sakit, ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay gumapang sa kanyang mga pakpak, tinutupok ang mga ito. Bumagsak siya sa sahig, isang sumisigaw at nagliliyab na nilalang. Napanood ni Jen ang lahat. Ang kanyang isip ay blanko sa sobrang lagim. Ang kanyang lola, ang kanyang ina, parehong nilalamon ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Tonyo. Hindi para tulungan si Diana, kundi para tumakas. Mabilis siyang nawala sa kadiliman. Ang apoy ay unti-unting namatay. Nag-iwan ng itim na uling at amoy ng nasusunog na laman. Sa sahig kung saan bumagsak si Diana ay wala nang natira kundi isang tumpok ng kumikinang na abo. Tapos na, nakahinga ng maluwag si Jen. Ngunit ang kanyang ginhawa ay panandalian. Mula sa tumpok ng abo, isang tunog ang kanyang narinig. Isang tunog na hindi dapat naroroon. Isang mahinang pagtibok. Dub-dub, dub-dub, isang puso. Ang puso ni Diana, itim at nangingintab, ay naroon pa rin sa gitna ng abo, tumitibok pa rin.
buhay pa rin. At pagkatapos, isang boses, isang bulong na tila nanggagaling sa lahat ng sulok ng bahay at mula sa loob ng kanyang isipan, ang matamis at nakalalason na boses ng kanyang ina. "Halika na anak." Tumayo si Jen, hawak ang balaraw, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang kalaban ay hindi papatay. Tapusin na natin ito. Umaga na. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa wasak na bahay. Ang liwanag nito'y isang tahimik na saksi sa karahasang naganap. Ang hangin ay malinis at malamig, ngunit ang amoy sa loob ng bahay ay isang pinaghalong amoy ng abo, sunog na laman at ang matamis na amoy ng dugo. Nakatayo si Jen sa gitna ng pagkawasak. Ang kanyang damit ay puno ng dumi at dugo ng iba't ibang nilalang. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Ang balaraw na bigay ng kanyang lola ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Nakatitig siya sa sahig, sa tumpok ng abo, at sa bagay na nasa gitna nito, ang puso. Dub-dub, dub-dub. Patuloy pa rin ito sa pagtibok, isang matatag at mapanuksong ritmo sa gitna ng kamatayan. "Halika na anak." Ang bulong ay tila nang gagaling sa hangin sa mga dingding sa loob ng kanyang bungo. Hindi mo kayang saktan ang sarili mong ina. Ang boses ay hindi nagalit. Ito ay malambing, mapang-akit, puno ng isang baluktot na pagmamahal na nanghihila sa kaluluwa ni Jen. Tayo na lang ang natitira, Jen. Isang pamilya, dugo sa dugo. Humakbang si Jen palapit. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat. Ang mga luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. "Ganyan nga anak." Ang boses ay puno ng tagumpay. "Yakapin mo kung sino ka talaga, kung ano ka talaga. Itapon mo na ang kutsilyong yan. Hindi mo yan kailangan." Nakatayo na ngayon si Jen sa harap ng tumitibok na puso. Nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon sa makintab at itim na ibabaw nito. Isang refleksyon ng isang babaeng basag, wasak at nawawala. Itinaas niya ang balaraw. Ang pilak na talim nito ay kumislap sa liwanag ng araw. "Wag, Jen. Ako ito. Ang nanay mo." Hindi. Ang salita ay lumabas sa bibig ni Jen, ang una niyang salita sa loob ng ilang oras. Ang kanyang boses ay mahina, basag, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. "Hindi ikaw ang nanay ko." At ibinagsak niya ang balaraw. Ibinagsak niya ito ng buong lakas. Bumaon ang talim sa gitna ng itim na puso. Walang sigaw, walang pagsabog. Sa halip, isang itim na usok ang biglang pumulandit mula sa puso. Pumabalot kay Jen. Kasabay nito, isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang sigaw ng pighati at galit at pagtataksil na tila dumudurog sa kanyang utak. Napapikit siya ng mariin, napaluhod, habang ang puso sa ilalim ng balaraw ay mabilis na nangulubot, natuyo at naging alikabok. Nang mawala ang usok at ang tunog, ang tanging natira ay ang balaraw na nakatusok sa isang tumpok ng pinong-pinong abo. Katahimikan. Isang ganap at lubos na katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Jen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang isip ay isang malawak na kawalan. Manhid. Naglakad siya palabas ng bahay. Tinatapakan ang mga nabaling kahoy at ang bangkay ng kanilang pinto. Ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi niya naramdaman ang init nito. Tumingin siya sa paligid. Ang baryo San Judas ay tahimik na parang isang sementeryo. Ang mga bahay ay nakasara ang mga bintana. Walang tao sa mga daan.
walang hayop. Tila ang buong baryo ay nagpipigil ng hininga, nag-aabang kung ano ang lalabas mula sa wasak na bahay. Naglakad siya palayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang lumayo. Huminto siya sa gilid ng tubuhan. Tiningnan niya ang kanyang mga braso na puno ng mga galos at dumi. May isang partikular na kalmot sa kanyang braso, ang kalmot mula sa bintana noong unang gabi. Mahaba ito at mapula. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang kalmot ay dahan-dahang naglaho. Ang balat ay kumikinis, bumabalik sa dati na parabang hindi ito kailanman nasugatan. At sa lugar kung saan naroon ang kalmot, isang marka ang lumitaw. Hindi isang peklat, isang balat, isang maliit na balat, kulay kape, na perpektong hugis. Hugis ng isang pares ng pakpak na nakatikom. Hindi siya nakaramdam ng sakit. Wala siyang naramdaman, maliban sa isang matinding gutom. Isang gutom na kumakalam sa kanyang sikmura. Isang gutom na hindi pa niya kailanman naramdaman.